And I was fortunate enough to get to speak to Heidelin earlier after her win. She says her victory hasn't sunk in yet. Hindi pa po nag-sink in sa utak ko. Pero alam ko nag-medal ako. Pero para sa akin kasi bigay ni God yun. So hindi ganun ka overwhelmed talaga yung feeling. Hindi ko alam na may ganun mga first na yun. Ang sa akin lang kasi ginawa ko yung best para sa country. Yun lang, yun talaga yung goal. Tapos mag-medal kasi bronze lang talaga yung aim namin ng coach ko eh. Hindi ko pa nabasa ang about nung pagko-congratulate ni President Digong. Kasi nga, medyo busy pa dito, kakatapos lang kumain. So hindi ko pa alam. Siguro, yung moment na pinapunta niya kami sa Malacanang, masaya na ako doon. Tapos ngayon na masaya siya na nanalo ako, na yung team namin itong Rio 2016 Olympian, nagdala ng medalya. Tapos masaya ako na ganun yung reaction niya. Kasi syempre presidente siya ng Pilipinas. Heidelin actually struggled in the early round of her event, but she says she bounced back in the second round thanks to her coach. Discourage ako, pero sabi ni coach doon na wala na tayong magawa kasi nandun na eh. Then nung nakita niya na medyo, yung iba kasi nag-90, Rebecca nag-90 siya, tapos yung Brazil nag-90. Pero nung nakita na yung first attempt, 1-5, so nag-180 na ako sa training. Talo ko sila sa clean and jerk. Sa clean and jerk ako bumawi. Sabi naman ni coach, di mo kailangan magbuhat ng mabigat. Ang kailangan mo lang mag-111. Kasi tignan mo yung kuya nahihirapan. So, para saan pa magbuhat ka na mabigat kung kaya mo naman manalo dito lang, ito lang gagawin mo. Heidelin, It's a strategy talaga pag sa laro. Ikaw, ang dami-dami mong pinagdaanan. I was just reading through lahat ng mga pinagdaanan mo. Paano mo na-overcome lahat yun? Dahil, syempre, yung 2014, kung di ako nagkakamali, that was a tough year for you. Diba? You lost your trusted coach, you went through an injury, you had a tough breakup, which I heard. And you missed the Asian Games and the World Weightlifting Championships. Paano mo na pagdaanan? Because ikaw ngayon yung naiisip ng mga Pilipino talagang inspirasyon to triumph over adversities. That time po kasi talagang kumakapit lang ako kay God. Umiiyak lang ako. Kinakausap ko lang siya. Di ko din alam paano na-survive lahat ng yun. No? 2 years na pala. Lahat ng nandito na pala ako, gumagawa na pala ng history sa Pilipinas. Trials lang talaga ni God yun para maging strong ako sa buhay. Heidelin, sa tingin mo nakatulong sa'yo at gaano ka-importante yung tulong sa'yo na pangatlong Olympics mo na to eh, di ba? 2008 ka when you were 17 years old and then 2012 sa London. Ngayon, this is your third. Tingin mo nakatulong and paano nakatulong sa'yo na pangatlo? Siyempre, eksperyensado ka na ngayon. Oo, kasi yung experience ng iba't ibang Olympics kasi pag bata ka, hindi mo naman ma-appreciate talaga. Tapos nung 2012 naman, na-expect ko naman, pero pangarap kasi yun ng coach ko, hindi pangarap ko. Ito kasi pangarap ko talaga. Tapos yung mga failures ko from last Olympic, yun ang naging rason ko to push myself to 2016. Heidelin, eto malapit na. Alam kong pagod ka na, gusto mo na magpahinga. Pero to, you were quoted saying, sabi mo daw, gusto ko talaga manalo, gusto ko, eto na yung huli ko. Gusto ko, kung last ko man ito, gusto ko sana maganda ang kalalabasan ng laro ko at gusto ko rin magbigay ng karangalan sa Pilipinas. Ngayon na nagbigay ka ng karangalan sa mga Pilipino at sa ating bansa, eto na ba yung huling Olympics ni Heidelin Diaz? Gusto ko ito ng huli, pero hindi ko talaga masabi kung anong mangyayari after this. Kasi mahal na mahal kong weightlifting, hindi ko alam kung kung kaya ko bang iwanan ng weightlifting. So,
Hindi ko masabi. Siguro binibigay ko na lang yung desisyon na yun kay God. Kung may mga sign pa siya. Kasi yung akin lang naman, ngayon gusto kong i-share kung anong natutunan ko sa weightlifting sa mga bata. Kasi alam kong nasa peak na ako eh. So I need to share it to